Magandang umaga mga ka-chicken farming. This is JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. So, meron akong sasaguting 5 tanong patungkol doon sa ating poultry sub-farm. Mga 2 o 3 araw na nakakaraan, magmula nang in-announce ko yung opening ng application para sa mga interesado na maging poultry sub-farm ni Alpha Adventure Farms sa bawat region sa buong Pilipinas. So, meron akong kinompose na 5 tanong dito. Hindi pa naman itinatanong sa akin ang mga to. Wala pa namang nagte-text, nag-i-email, nagdi-DM. Pero sa tingin ko ay darating ang panahon ay may magtatanong sa mga ito. At kung hindi man dumating ang panahon na yon, gusto kong i-bring up na itong mga questions na to dahil mahalagang maisip ninyo ang mga katanungang ito. And at the same time, importante rin na masagot ko sila directly, no? So, ako na lang ang nag-compose ng mga questions, no? So, ito, unang tanong. Bakit kailangang manggaling kay Alpha Adventure Farms ang mga Black Australorp at Rhode Island Red na panimulang breeder? Paano kung may existing na akong nabili sa ibang farm? Okay. 2 breed muna ng manok ang i-involve ko dito sa poultry sub-farm na ito. At yes, dapat po manggaling kay Alpha Adventure Farm sa mga manok. Una, kung sa iba manggagaling yan o kung halimbawa may existing na kayo at galing sa ibang farm, paano ako makakasiguro na yung mga breeders na yan ay na-vaccinate ng katulad ng aking vaccination program? Hindi naman langit sa inyong kaalaman na paulit-ulit kong sinasabi sa halos 400 video ko na sa YouTube channel na may mga bakuna na mayroong tagline na naipapasa or naipapamanang protection sa kanilang mga offspring, mga sisiw. Ang tawag doon ay yung maternally derived antibodies. Balikan nyo yung mga video na yon, malalaman ninyo kung ano-anong mga bakuna yon. Pangalawa, hindi lang yung bakuna ang concern ko, kundi yung feeding program. Nung lumalaki kaya ang mga manok na galing sa ibang farm na yan, pinakain kaya sila nung wastong klase at dami ng commercial feeds, no? O baka naman lumaki sila sa tipid tips. Okay? Sa akin ho kasi, pag sinabing breeder, hindi po pwedeng survival lang ang hangad natin. Yung pakainin sila ng kaning lamig, padahon-dahon ng madre de agua, repolyo, kung ano-anong damo sa paligid. Hindi yun ang goal ko ho. Hindi ko po goal na makitang humihinga lang ang mga alagang hayop pag sinabing breeder. So kailangan na ibibigay yung wasto. Madalas pa nga sumusobra pa ho doon sa nararapat lang ang aking pagpapakain sa mga breeders, no? Mapakambing ang pinag-uusapan, rabbit, baka, manok, peking duck, no? Madalas pa sa hindi, lampas pa po sa nararapat yung naipapakain ko sa mga yan dahil breeder ang mga yan. So that's my number 2 concern. Kung papayagan ko kayo na i-continue yung mga Rhode Island Red at Black Australorp na galing sa ibang farms. So pangatlo, paano ako nakakasiguro na hindi yan nagkasakit nung sila ay nasa growing stage pa lang sila? Paano ako makakasiguro na linggo-linggo ay sumasakto yung kanilang ideal na timbang? Hindi rin lingid sa inyong kaalaman na sa Alpha Adventure Farms, magmula week 1 hanggang week 21, literal po na linggo-linggong tinitimbang ang mga manok. Minomonitor kung yung feed conversion ratio ay pumapasa ba or nalalampasan pa nila yon. So papaano kung yung mga existing nyo dyan na galing sa ibang farm ay walang sistema o prosesong sinunod yung pinagbilihan ninyong ganon? Bakit big deal ang mga to? Hindi lang 3 concerns yung concerns ko ho, marami pa ho yan. Kahit maghapon, pwedeng isang buong topic yan. Lahat ng concerns ko kung iisa-isahin ko. I-limit na lang natin dun sa 3. Bakit mahalaga yan? Kasi yung sa partnership na to, sa pagiging poultry sub-farm mo, pag bumili ako sa'yo at pinapick up ko dun sa customer ko na nasa region mo rin, ang pangalang nakataya ay pangalan ko, Alpha Adventure Farms, hindi yung pangalan mo, no? Ang binibili ng customer sa akin ay yung kaartehan, kaselanan,
yung pagiging meticuloso sa pag-aalaga ng Black Australorp at Rhode Island Red. Now, tuwing magbebenta ako, magsasalita, magpo-post, napaka-sigurado ko sa bawat salitang binibitawan ko, napaka-confident ko. Ayokong mag-boomerang pabalik sa akin yung mga sinasabi ko na sure ako sa mga kiniklaim ko, ano? Papaano kung pina-blood test niya ang manok tapos nakita Boss JC, akala ko ba vaccinated ito? Tiki-tiki lang yata pinainom mo dito walang lumalabas na mga sa resulta ng diagnostic test na nabakunahan ng mga to sa kahit na anong sakit. Nako, patay tayo dyan. Ayoko mangyari po 'yon. Kaya stricto po ako na dapat manggaling sa akin ang mga manok, no? Para kapag may nagdududa, pwede kong itaga sa bato yung salita ko na kahit ipa-DNA mo yan, pag walang lumabas, sa'yo na ang manok. Pero kapag may lumabas, doblehin mo, bayad mo. Makakapagbitaw ako ng ganong kasigurado, ka-confident na salita, pananalita, kung alam ko talagang galing sa akin ang mga manok. Okay? So sa madaling salita, hindi nyo po pwedeng i-continue yung mga manok na galing sa ibang farm. Dahil hindi ko mapaninindigan kung paano lumaki ang mga yan. Una hindi ko naman alam paano sila lumaki. Malamang kayo din, hindi nyo alam paano sila lumaki. At kung kayo man ang nagpalaki sa mga yan, hindi ko naman alam paano nyo sila pinalaki. So gusto kong magiging pangumpisa ninyo ay yung mga alam ko kung paano lumaki. Yung kaya kong ikwento. Kaya kong ikwento kung anong kinain ng mga yan, mula anong napisa sila, anong nagkasakit ba, etc. Ganyan. So, okay na yung question number 1. Proceed tayo sa question number 2. Gaano kalaking space ang kailangan sa package 1, 2, and 3? Yung package 1 natin, 10 Rhode Island Red, 10 Black Australorp, sumatotal 10 ulo. 5-month-old pataas ng edad. So, sa 20 heads na yan, i-divide lang natin ng 3. Bakit 3? Kasi sa ganyang edad, sa isang square meter, 3 heads. So more or less 7 square meters ang kakainin ng 20 heads na yan. Coop lang po nila iyon, tulugan lang. Doon sila kakain, pwede. So kung may espasyo para sa feeder tsaka espasyo ng drinker nila, gawin nyo ng 8. Maging extra generous na tayo, gawin na lang natin 10 square meters. Now, hindi sapat ang 10 square meters. Bakit kanyo? Kailangan may espasyo kayo para sa bodega, paglagyan ng feeds, iba pang mga kagamitan. Espasyo para sa mga brooding pens. Siyempre, magkakasisiw ang mga yan. Especially yung magiging deal natin, ang bibilhin ko sa inyo, hindi naman itlog lang. Ang mga bibilhin ko lang sa inyo ay buhay na. Day old, 1 month old, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. Buhay na, So, ibig sabihin, magko-consume ng space yun. Sa brooding pen pa lang ninyo, kung 1 by 3 square meters ang sukat niyan, or 1 meter by 3 meters, o doon pa lang 3 square meters na. So, ang suggestion ko ganito, kailangan nating, whether package 1, 2, o 3 ang bibilhin nyo kasi, kailangan ma-maintain natin yung pagiging small scale ninyo. Hindi kayo pwedeng tumawid dun sa commercial scale na. Bakit? Alpha Adventure Farm, di ba? The number 1 backyard farm. Poultry sub farm kita, tas naging commercial ka. Alangan mas malaki ka pa dun sa mother farm. So, kailangan, ang concern ko hindi naman yung mas lumaki ka kaysa sa akin. Ang concern ko is mag-stick tayo dun sa kung ano ang branding. Backyard farm ang branding. Kasi kung magko-commercial kayo, baguhin ko na slogan ko, the number 1 commercial farm. Hindi ko naman kaya yata yun. Kamusta na lang? Naungasan ko pa si San Miguel, si Robina, si Bounty Fresh. Ang hirap yata nun. Ang hirap nun. So, stick lang tayo sa pagiging backyard farm. Now, paano ba natin ma-maintain yung backyard scale na yan? Siyempre, kapag nagpapisa kayo, may lalaki at babae dyan. Hindi naman pwedeng puro lalaki ang mapipisa, hindi pwedeng puro babae. Sa Philippine standards na isinabmit ng Bureau of Animal Industry, kapag may layer at broiler ka, kung 100 ang iyong layer at 100 ang iyong broiler, combination, alam naman natin, meat, egg and meat type ang Rhode Island Red tsaka Black Australorp, tigwa 100 yan, 100 na babae, 100 na lalaki.
O yan, hanggat hindi ka lumalampas doon, small hold ka, hindi ka commercial. So i-maintain lang natin yon. So suma total, 200 heads lang ang limit natin, suma total ha. O, divide mo yan ng 3, ilan ang lalabas doon? 200 divided by 3. Anong resulta? 67 square meters. Maging extra generous na tayo kasi espasyo pa ng mga brooding pens, no? Bodega, yung lalakaran mo pa na space. Alangan naman na pagbukas mo ng pinto, yun na yun mismo. O sabihin na lang natin 100 square meters, no? 100 square meters. So, lahat-lahat na yon, no? Yung kauna-unahang mga manok mo na galing sa akin, plus yung mga mapapapisa mo na palalakihin natin, ano? So 100 square meters. Ano na yon, hindi na seksikan yon, no? Higit pa sa sapat yon. May extra allowance pa yon for leg room, no? Na pwede kang maglakad-lakad sa paligid ganyan, no? So 100 square meters. So yan ang pwede niyo i-allocate. So hindi siya land intensive itong poultry sub farm na setup na to. Pang backyard talaga, no? Kasi kaya nga limited yung mga limited yung head count, no? Kung gugustuhin ko sana, sana naglagay ako tigwa 100 heads kada package. Pag nangyari yun, naku, commercial tayo kaagad. No? Hindi maaari. So, question number 3. Bakit 5-month-old and above lang ang age ng mga manok na nasa packages? Bakit 5-month-old and above kaagad? Di ba pwedeng day-old ang bibilhin para medyo mura? Kapag kasi day-old ang binili ninyo sa akin, 1-month-old. Matagal-tagal, no? Ang hihintayin natin, sobrang tagal. Yung lead time nga na 90 to 180 days, medyo medyo may katagalan na yon, no? Sinakto ko lang siya na 3 to 6 months na ganun para meron kayong time to adjust, mapag-aralan at hindi yung na-excite lang kayo sa pinag-uusapan natin ito at gusto nyong lumundag kaagad sa idea at maging kitaan kaagad ang ine-expect ninyo. Kaya ko in-extend ng ganun. Pangalawa, kaya 90 to 180 days ang lead time dahil may mga nauna ng order. Ang mga binubuo kong order sa Alpha Adventure Farms, sa mga manok ha, hindi lang naman yung mga manok ng mga sumama sa poultry sub farm na to. May mga po-order din ako na hindi tungkol sa poultry sub farm. Yun ang mas marami. No? So, kaya ganun katagal ang lead time. At sumakto naman, dun sa goal ko na, kumbaga kung kayo ay, sabihin ko na yung word, sorry for the word, yung atat na, gusto kong mamatay muna yung apoy na yon, no, na, kasi kapag sobrang excited ka sa isang idea, lalo na kung gusto mo kitaan ka agad ang mawi-witness mo, baka mamaya hindi tayo mag-succeed. So, gusto ko, organic lang yung progress natin. Buti nga 3 to 6 months lang ang lead time. Nung ako nag-start ng 2019, sabi ko nga sa inyo, halos isang buong taon ako nag-aral. Wala pang hayop, puro aral lang yon. Libro lang. Ang manok ko, ang kambing ko, ang baka ko, ang Peking duck, ang rabbit ko, hindi ko siya nahawakan. Nasa libro lang siya. Halos isang buong taon, 2019 yun. Sinorten ko lang nga para sa inyo yun. 3 to 6 months na nga lang. And with my assistance pa. When I was starting up, I was all on my own na nag-aaral. Wala rin naman akong mentor on the ground. Ako na yung estudyante, ako pa yung teacher. So, ayun. 5-month-old para hindi masyadong matagal. Otherwise, baka mamaya isang taon pa hihintayin natin bago pumasok ang kauna-unahang sales natin kung mas bata pa dyan sa 5-month-old ang gagawin kong available sa package, no? Okay? Besides, hindi naman kailangan mag-trial and error. Involve ako dito sa partnership na to. I-guide ko kayo kung hindi man tayo for sure, weekly tayong magta-touch base niyan, no? Kung hindi man sa email, online. Baka nga yung iba, araw-araw pa kasi gusto kong ma-monitor sa umpisa, Ayoko maging kampante na, alam na nila to, binigyan ko na sila ng access dun sa 4-hour video ko, na chicken farming seminar. Ayoko magpakampante. Kailangan merong follow-through
kailangan ko siguraduhin na talagang naiintindihan ninyo, no? Hindi yung tangong in-check lang, no? Yung tumatango kayo para maaga na lang matapos ang meeting. Kailangan makonvince ko ang sarili ko na naiintindihan nyo talaga, no? Yung sinabi ko na bawal at hindi pwede, no? Bawal at pwede. Question number 4. Bakit may kasamang incubator kaagad sa package? Hindi ba pwedeng mag-DIY na lang ako? Una sa lahat, hindi naglilimlim ang Black Astrolorp sa Rhode Island Red. Pangalawa, kung magdi-DIY ka, trial and error yan. Itong mga incubator ko dito, ilang taon ko nang ginagamit yung technology nito. Kumbaga, kung anong pagkakadesign niya, kung anong materials ang ginamit sa incubator na kasama sa package, ay siya rin ginagamit sa hatchery namin. So, trial and succeed ang gagawin mangyayari, hindi trial and error. Ano? Trial and success, no? Hindi siya trial and error. Okay? So, ayun, para yung expectation sa hatchability tsaka sa hatchability rate ma-replicate natin yung kung anong karanasan ko dito at resulta ko dito sa mismong Alpha Adventure Farms, no? Ang goal ko dito is ma-replicate yung success ko. Hopefully habang involved ang ibang kamay at ibang lugar, yung lugar mo at saka yung mga kamay mo o yung caretaker mo or farm manager mo, ano. Kaya uulitin ko ha, sinabi ko to sa previous videos. Ang gusto kong maging kausap ko dito ay yung literal na taong mag-aalaga. So kung financier ka lang, ikaw lang ang may-ari pero wala kang time or ayaw mong humawak ng manok, ang ipakausap mo sa akin is yung tao mo, yung farm manager mo. No? Huwag tayong magsayang ng oras na 3 months tayong mag-uusap only to find out never ka pa palang nakahawak ng manok, no? Sa 3 buwan na nag-uusap tayo. So ang gusto kong kausapin is yung mag-aalaga. Okay lang na financier ka, no? As in, kitaan lang ang gusto mo, business lang na ganyan. Pero gusto ko yung nag-aalaga mismo ang kausap ko dito. Para hindi sayang yung oras, kasi pag after 3 months, doon ko na-discovering ikaw lang palang may-ari pero hindi ka humahawak sa mga manok. Ang mangyayari nun, i-request ko na kausapin ko yung nag-aalaga para turuan ko siya ng lahat ng tinuro ko sa iyo for 3 months. Naku po, no? Sayang. No? Well, hindi sayang para sa iyo pero sa akin, nakakapanghinayang yun. No? Parang sirang plaka akong uulit na naman nun. Okay? Hindi ko naman kasi sasabihin sa iyo na pwede bang Pedro, pwedeng sabihin mo lang kay Juan kung anong tinuro ko sa iyo. Ayoko 'yun. When it comes to business, gusto ko kapag yung mga managers ko halimbawa, gusto ko ako yung nagte-train. Ayoko yung train kita, train mo sila, ano. Basta direct reporting sa akin, gusto ko ako yung nagte-train sa kanila. No? Number 5. Panghuli. Bakit 90 to 100 days pa ang availability ng package pagka-order? Di ba pwedeng 1 week lang ang lead time? Nasagot ko na pala yung advance kanina. 2 reasons. Maraming order ang nakapila. Hindi lang ang mga manok na involved sa poultry sub-farm na to ang binubuo ko. Ano? May mga hundreds. May 1,000 heads pang mahigit na akong kailangan buuin para dun sa isang nanalo sa isang bidding sa LGU. Not to count yung iba pang mga paliit-liit, padose-dose ng order, ano. Buti sana kung day old lang ang mga ino-order, ano. Ang mga ino-order ay 4 months, 5 months pa nga, ano. So pagkapisa ng itlog sa incubator, di bali sana kung 5-month-old ka agad yun. Okay? So kaya ganon, kaya 3 to 6 months ang lead time. The second reason, blessing in disguise yun, no? Para mag-sink in muna talaga sa inyo, ma-marinate sa inyo yung mga lessons na maririnig nyo sa akin doon sa 4-hour video na kasama doon sa package, no? Yung Module 1, Cultural Management on Chicken Farming. Gusto ko pagka napanood nyo yun, nag-take notes kayo, magkaroon kayo ng mahaba-habang time na ma-imagine yun. Lahat ng mga narinig, nabasa at tinake note nyo. Ma-imagine ninyo na nandun kayo sa area ninyo na sa pag-aralan ko dito ang mga manok. Dapat daw dulo-dulo ang pugat, tsaka yung perching or roosting area. Okay, magandang sabi dun sa seminar. Ang orientation daw ay east-west, pero kailangan ko daw
check-in pa rin kung sa compass, kung nasaan ang ang northeast at saka southwest, etc. etc. Ganyan. So gusto ko may more than enough time kayo na mag self-talk. Kumbaga after ko kayong turuan, ninanamnam niyo sa sarili niyo yung mga natutunan ninyo, no? Parang sa sarili niyo bumubulong-bulong kayo, no? Ito yung natutunan ko, ganyan, no? Okay. Mabilis na nga yung 3 to 6 months. Eh. Sabi ko nga ho sa inyo, 1 taon na ako na sariling sikap na nag-aaral. It's a different thing this time, no? Partida. Kaantabay nyo na ako, unlike before. Oh. Yung ang ano ko talagang from scratch talaga ako, no? So, yun ang first 5 questions na gusto kong sagutin sa FAQ video na to. Kapag may mga gusto kayong itanong patungkol dito sa poultry sub-farm idea na to, comment nyo lang para mag-gather ko lahat yan at sagutin ko sa susunod nating FAQ video for our poultry sub-farm partnership. Nandyan sa description box yung link